Guys, for today's video, natapos na natin pag-usapan yung tatlong best na nire-recommend ko for a 0% interest na loan service. Pero, what if nag-apply ka na dito sa tatlong to, pero hindi ka ma-approve? I don't know the reason kung bakit, pero hindi ka ma-approve dyan. Well, saan ka ba pwede pang mag-apply na hindi ka gagatasan ng interest? Dahil itong mga online lending app na to ay sobra makataga talaga ng interest. Ano pa ba yung pwede mong hiraman? Well, yan ang pag-uusapan natin for today's video. So, samahan niyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So, I understand na hindi tayo pare-parehas ng financial capacity. Pwedeng ako, medyo maayos ang aking financial status, thus binibigyan ako ng magagandang credit line. Bakit? Kasi if maayos ang inyong financial status, okay ang inyong credit score. Then, ang dating neto sa mga nagpapautang is, uy, okay to, hindi to tatakbo sa akin, pwede ko tong pautangin. Alam mo yun, kampante silang pautangin ka kasi based on your history, based on your record, malinis. Tipong may mangungutang sa'yo. Yung isa, madalas pumalya sa pagbabayad sa'yo. Yung isa naman, maayos magbayad. So, di ba, kung papipiliin ka dito sa dalawa, sino ang pautangin mo? Ganun din naman ang kalakaran sa mga business ng pagpapautang o sa mga lending service. Pero bakit nga ba hindi kayo ma-approve dito sa mga 0% na to? Well, there are a couple of reasons. Una, pwedeng meron kayong overdue accounts with them, nasira na ang record nyo sa kanila. Thus, kahit na na-recover natin, nabayaran na natin, mahirap na tayong pahiramin or mahirap na tayong ma-approve sa kanila. Pangalawa, pwedeng mababa ang ating credit score na hindi naman related dito sa tatlong ina-applyan natin, pero meron tayong ibang pinagkakautangan na nagre-report sa CIC. Thus, pagtingin nila ng ating mga credit score, natatakot silang magpahiram sa atin. Pangatlo, posible na dun sa application mo, nakita nila na low income earner ka o wala kang income or wala kang stable na income, then magiging grounds din yan na mare-reject ka sa application mo sa kanila. So, given this reason, so saan ka ba pwedeng humiram pa? Okay, ang i-mention ko muna sa inyo ay mga legit na lending service. And then later on, sasabihin ko sa inyo itong mga online lending apps na sa tingin ko pwede nyong hiraman dahil sumusunod sila sa government natin. Una na sa listahan natin ay si G-Loan, si G-Gives, si G-Credit. Itong loan service na to na ino-offer ni Fuse Financing Incorporated at na kanilang mga partners, talaga namang totoo to. Mababa din ang interest niya, though hindi to kasing baba ng 0%. Ang interest ng G-Loan ay naglalaro yan ng 2% up to 6% depending on the loan tenure and amount. Ang G-Gives naman ay around 5 to 6% at ang G-Credit ay nasa 5%. Kung titingnan nyo, ang mga APR po ng mga to ay nasa around 50 to 80% lang per annum na hindi to aabot ng 100%. Pangalawa na sa listahan natin, si Maya Credit, Maya Personal Loan. Dahil bangko si Maya, well, talagang kailangan nila sumunod sa regulations na sinet ni BSP. Ang kanilang Maya Credit ay nag-range ang service charge, ang interest yan nasa 5% up to 9% na charge sa every transaction na ginagawa nyo. Okay, next na loan service na nire-recommend ko ay ang loan service ng Shopee, which is the S-Loan and S-Pay Later. So ito, may isang buy now, pay later and merong isang cash loan o parang personal loan. So yung S-Loan, yun yung parang personal loan nila or cash loan nila na matatanggap nyo in cash talaga. So ang gagawin nyo dyan is ihihiram nyo yan through the Shopee app. Ang S-Loan naman, ang interest rate naman nito ay nag-range from 2% up to 7% on a monthly basis. And yung S-Pay Later naman, wherein you can use S-Pay Later sa loob ng Shopee or pwede na rin siyang gamitin through QRPH sa mga offline merchants, nagre-range ang interest rate niyan from 3% up to 6%. So, di ba, kung wala kang Atome, Bilis, Salmon, itong S-Pay Later, pwede mong pamaliton. Hindi nga lang 0% interest, pero may mga promotion within Shopee app na kapag binili mo ang item na yan sa Shopee, kaya nilang mag-provide din sa iyo ng 0% interest. However, guys, please take note na hindi po siya totally 0%. Meron silang mga admin fee yata o service charges na kinakarga na nasa around 1 to 2% ng inyong transaction amount. Last na dito sa listahan natin ng mga legit na online service ay si Lazada. So si Lazada, ganun din, same thing with Shopee, meron siyang Last Pay Later, meron din siyang Lazada Fast Cash. Yung Lazada Fast Cash is the parang personal loan or cash loan ni Lazada. And then yung Last Pay Later naman is yun yung parang buy now, pay later o yung S-Pay Later
ni Atome. So, yung interest rate, halos parehas lang din sila ng interest rate na charge ni S-Loan at ni S-Pay Later. Yung mga partner companies ni Lazada, sila rin naman, yung One Hand, yung Atome, CIMB. Thus, kung ano yung basic na interest rate na pinoprovide nila sa kanilang mga standalone app, pwede nilang i-provide din sa inyo within Lazada. And take note guys, kadalasan mas mababa pa ang interest na charge kapag umutang kayo through Lazada. For example lang meron akong Lazada Fast Cash na powered by One Hand. Kung kay Lazada ko siya hihiramin, mas mababa ang interest na makukuha ko. Whereas kapag dun sa standalone app ni One Hand na meron din akong credit line na na-approve, mas mataas ang interest. So you may want to check the variation kung saan kayo mas makakamurang interest, but itong mga nasabi ko, mas makakatipid kayo sa interest kapag dito kayo humiram versus sa mga online lending apps na nakikita natin dyan na nire-review natin. Sa mga online lending apps naman, ito na, meron lang akong couple of online lending apps na sa tingin ko ay dependable talaga. Nandyan si One Hand, si Mabilis Cash, at si Tala. Itong tatlong online lending app na to. And again guys, this is not sponsored by any loan service na pinag-usapan na natin. Hindi po to sponsored but based on my experience alone. So itong tatlong online lending apps na to, talagang mapagkakatiwalaan nyo dahil sumusunod sila sa ceiling na sinet ni BSP wherein if ang loan mo ay 10,000 pesos and below at ang tenure ng loan mo ay less than 4 months, around 15% per month lang ang dapat na i-charge sa inyong interest. Ngayon, if this is not the case at talagang kung ganyan ang chinarge sa inyo netong tatlong to, talagang magreklamo po kayo. I-message nyo po si BSP sa Facebook Messenger at dun po kayo magreklamo ng interest dahil nga may cap na sinet na ang BSP sa mga ganitong type of loans. Okay, for our question of the day. So maganda rin naman talaga na nag-set na si BSP ang government natin ng ceiling sa mga matataas na interest ng mga online lending app. Pero para sa akin guys, mataas pa rin kasi talaga tong 15% o 180% per annum. So sa tingin nyo, itong sinet na 15% na interest per month, sa tingin nyo makatarungan na ba tong interest both for the lending services and sa mga nangungutang? Sa tingin nyo ba itong sinet na interest rate may kita na yung mga business at saka hindi naman masyadong bubutasan ang bulsa ng mga customer o hindi pa rin ito makatarungan? Yan, let me know sa comment section sa baba at may chance kang manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Alma at Alma EU7OK. Sabi po niya, thank you Sir Pat for the clear explanation. Kay Alma, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa sabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!